yung sinusuportahan at ipinagmamalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na nasa sangkot ngayon sa maanumalyang flood control, aba, mantakin nyo. Kahit napuna na, kahit nakita na ng gobyerno na allegedly ay may anomalya, mga kababayan, patungkol po sa mga proyektong hinawakan ng kumpanya nito pong si Jonathan So, abay dire-diretso pa rin. Dire-diretso pa rin, mga kababayan, ang ginagawang reclamation po nila dyan sa Laguna. So ngayon, kung babasahin po natin, etong nakita nating balita galing po sa Billionario News Channel, 188 million allegedly reclamation sa Laguna Lakeshore. Nabisto, mga kumpanyang konektado, mga kababayan, mismo dito daw po kay Jonathan So. So ibig sabihin, wala pong kadala-dala etong kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito na nasasangkot sa maanumalyang flood control. Eto, pakinggan nyo. Tila tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng isang pinahintong proyekto sa C6 portion ng Laguna de Bay sa Taguig City. Una na itong nasita bilang reclamation site na disguised as a flood control project. At ang mga kontraktor na atuklasan ng Billionario News Channel na kasama sa mga iniimbestigahan ngayon dahil sa flood control scandal. Kabilang si Siomai King. Alam naman natin, mga kababayan, na ito pong si Jonathan So ay nagtitinda lamang po ng siomai, pero dahil nga napadikit kina Bongo at doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakakuha ng proyekto sa gobyerno, biglang naging bilyonaryo. Pero inyo yung puhunan lamang niya sa pagtitinda ng siomai ay hindi po lumalampas ng 40,000. Pero yung nung inilipat na po niya yung negosyo ng siomai at pinalitan niya ng pagiging kontraktor, mga kababayan, naging bilyonaryo na. Etong si Jonathan So, nakaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at na itong si Bongo. Anyway, tuloy pa natin. Founder Jonathan So. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng proyektong Improvement of Laguna Lakeshore Area sa Barangay Lower Bicutan sa Taguig City. No? Nahahati ang proyekto sa 2 phases na nagkakahalaga ng 94 million pesos per contract. Ang naturang projects classified bilang flood control ayon sa transparency portal ng DPWH. Pero imbis na typical flood walls, isang malawak na lupain ang tumambad sa aming team nang bisitahin namin ang construction site. Kita ang mga construction equipment at backhoe na nagtatambak ng lupa sa paligid. Sa isang ulat ng Philstar.com, ipinakita ang tila isang apparent reclamation sa lugar mula 2021 hanggang 2025 sa pamamagitan ng satellite imaging. Bawal ang kahit na anong uri ng reclamation sa Laguna de Bay, ayon sa Philippine Reclamation Authority at Laguna Lake Development Authority. Kaya laking gulat ni LLDA General Manager Leopoldo Parumog nang isang guni namin sa kanyang ulat at malamang may nagaganap pa ring construction work sa lugar. That I have to check now. Pwede kong papuntahan yan kahit bukas. Kasi baka yung flood control, yung nahuhukay nila, ginagamit nilang pang-reclaim, ay yun ang dapat bawalin. Kaya kung may nakikita kayo naghuhukay, baka naman hindi nire-reclaim, kundi tinatanggal doon sa flood control. That's what we have to check to verify. Ayon kay Parumog, October 2025 pa lang, Tsaka grabe, mga kababayan, yung laki ng proyekto, yung halaga. Kung gaano kamahal, mga kababayan, yung proyekto, 188 million pesos. 'Di ba yung allegedly na proyekto ng reclamation dito sa Laguna, yung lakeshore na nabisto, na kung saan nagulat, mga kababayan, yung nakabisto dahil konektado pala yung mga kumpanya dito kay Jonathan So. Nakaalyado mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon na presidente po ito. Di po ba? So ngayon, mga kababayan, dapat po talaga dito masilip at maaksyonan ng ating pamahalaan. Dapat sa totoo lang, itong mga ito napapapanagot na eh. Alam nyo, dapat ang ginagawa ng iba mga senator, iba mga kongresista, na nitong mga senator na katulad din ng Marcoleta, dapat ito yung iniintindi nyo. Kaysa pagtuunan nyo ng pansin, yung mga teritoryo natin at pagnasaan yung isuko sa mga dayuhan. Diba, mga kababayan, alam nyo, buti pa nga si Congressman Sandro Marcos eh. Tinututukan talaga, mga kababayan, yung pagpapanagot sa mga sangkot na ito, yung mga kontraktor na palpak. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. sumulat na ang LLDA sa lokal na pamahalaan ng Taguig City para ipahinto ang kahit na anong reclamation activities na nagaganap sa C6 portion ng Laguna de Bay.
Una na rin kasing nasita ng DENR ang ilang DPWH construction works sa kahabaan ng C6 na disguised umano bilang flood control project. Bagaman agad nilang ipinag-utos ang pagpahinto sa nasabing proyekto, hindi kailanman sumagot ang LGU ayon kay Parumog. Sumulat na nga ako, sumulat na pati yung Philippine Reclamation Grabe. Agency, sumulat na rin sa Office ni Mayor na stop further yun naman ang aking sabi, iayos natin. Kahit yung sa staff ni Senator Cayetano, pakisabi na lang na makausap. Bakit hindi inintindi ni Cayetano yan? Diba mga kababayan, ilang beses na palang isinulat yan eh. Ilang beses na palang pinaaksyonan kay Cayetano o bakit hindi iniintindi ni Cayetano? At kung ano-ano mga pinag-iintindi dyan po sa Senado. Di po ba? So ibig sabihin, tama din pala mga kababayan. Ko yung mayor o city engineer ng Taguig, maitama naman po natin yung documentation na hindi naman sabihin kapabayaan namin yung lahat. So ako mismo nakita ko. At during that time, naggamit pa ako ng drone. Wala namang naka-stop naman. Ayon sa datos ng DPWH, joint venture ng CoreCheck Construction at Top Notch Catalyst Builders ang naturang mga proyekto. Nako. Isa ang Top Notch sa mga kumpanyang nahaharap ngayon sa patong-patong na corruption cases dahil sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kadikit ng anomalya sa Top Notch ang ilang malalaking pangalan tulad ng BGC Boys, ang negosyanteng si Jonathan Payawalso at ang kumpanyang link sa kanyang pamilya na One Frame Construction ayon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila konektado rin kay So at sa kanyang pamilya ang kumpanyang CoreCheck Construction na joint venture ng Top Notch sa Laguna Lake Improvement Project. Base sa datos ng DPWH, mayroong 36 contracts ang CoreCheck sa Bataan, Bulacan at Metro Manila na awarded lahat sa kanila noong 2025 lang. Wala ni isang exclusive project sa 36 contracts na ito at joint venture lahat kasama ang Top Notch o di kaya ang One Frame. Kung titingnan din ng General Information Sheet ng CoreCheck, listed bilang president ng isang Carla P. Angeles na may exact same address kay Giancarlo Payawal Galang Nako at po. isang Diomedes P. Angeles na siya namang listed owners ng One Frame. Matatanda ang nagpataw ng freeze order ang Court of Appeals alinsunod sa petisyon ng AMLAC sa assets ni Jonathan Payawalso, Giancarlo Payawal Galang at ilan pang personalidad. Nakadikit na mga anomalyang kinasasangkutan ng top-notch builders. Kabilang na riyan ang umano'y misuse of government funds at money laundering. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng CoreCheck Construction at ng DPWH hinggil sa issue, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Ayon kay LLDA General Manager Parumog, magsasagawa na ng isang inspeksyon ang kanilang Shoreline Management Office sa lugar para formal na maberipika kung reclamation project talaga ang isinasagawa sa bahaging ito ng Laguna de Bay. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Biruin nyo mga kababayan, hindi daw umaksyon yung LGU Taguig mga kababayan sa panawagan daw po na isaayos ito pong reclamation na ito sa Laguna Lakeshore mga kababayan. Kasi nga, may problema. At ngayon mga kababayan, sumulat na rin daw kay Senator Alan Peter Cayetano pero hindi po inaksyonan ni Senator Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, kung hindi po naaaksyonan yan, baka tamad lang yung senador mga kababayan or hindi lang talaga pinapansin kasi para sa kanila hindi mahalagang usapin yan. Pero nakakapagtaka kasi talaga dito, ano yung porkit kaalyado ni Digong hindi napapansinin ni Cayetano mga kababayan. Porkit malapit po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at binabati-bati pa kada birthday, hindi na po papansinin ni Alan Peter Cayetano at nung kanya mga kaalyado. Ano po, kaya nga alam nyo sa totoo lang mga kababayan, tama lang itong ginawa ni Congressman Sandro Marcos na kung saan mga kababayan magsulong ng House Bill number 2811 or 2811 mga kababayan na kung saan ang layon po nito talagang papanagutin yung mga kontraktor na gumagawa ng substandard at yung mga kontraktor na may proyekto sa isang lugar pero binabaha pa rin. Ano po, dahil kung babasahin po natin itong House Bill number 2811 na isinusulong po ni Congressman Sandro Marcos, ito po yung sinasabi dito mga kababayan sa post ni Attorney Carlo Ibanez. Sabi po dito, ayos tong bill na to, House Bill number 2811 introduced by Sandro Marcos, criminalizing negligent Contractors Act mga kababayan. Sabi dito, kapag ka ang kontraktor ng government project ay nagpabaya
At dahil sa gross negligence, bumagsak ang kalidad ng proyekto below standards, pwede na siyang makulong mga kababayan. Sakop nito ang contractor or subcontractor na dahilan or dahil sa gross negligent ay gumamit ng substandard materials, lumilihis sa approved plants or nag-compromise ng structural integrity at public safety, may criminal liable na siya mga kababayan or posible na po siya na makulong. So ngayon sabi pa dito, ang penalty ay imprisonment of 6 to 12 years. Ang multa naman mga kababayan or yung fine ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At automatic pa ang perpetual disqualification sa paghawak ng public office at pag-participate sa government procurement mga kababayan. Sabi pa dito, okay to no? Hindi na pwedeng bara-bara ang paggawa ng tulay, kalsada, flood control, school buildings at iba pang government project. Pag gumawa ng flood control project tapos bumaha pa din, dahil substandard ang paggawa, automatic kulong mga kababayan. Sana maipasa itong bill na ito. Yan po yung sabi ni Attorney Ibanez mga kababayan. Dahil nga, napakaganda po nito. Biruin nyo, mapapapanagot agad. Mapapapanagot agad yung mga kontraktor na gumagawa mga kababayan ng substandard. Diba, biruin nyo kung gaano katagal yung pagkakakulong. Yung imprisonment mga kababayan, 6 years to 12 years at pwede ka pang magmulta ng 10 milyon kung sakaling ikaw ay kontraktor na palpak yung proyekto mo. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tama rin tong ginagawang ito ni Congressman Sandro Marcos. Biruin nyo, sunod-sunod yung magagandang gusto niyang mangyari para po na sa mga kababayang Pilipino po natin at para sa ating bansa. Una mga kababayan, di ba, nagsulong siya ng panukalang batas na kung saan yung mga kumukonsumo ng 2,000 pababa na libreng kuryente, na kuryente mga kababayan, posibleng malibre na po. Ngayon, ito naman, nagsulong naman siya ng House Bill number 2811 na kung saan ang layon po nito ay papanagutin yung mga sangkot sa mga anomalyang flood control, yung mga kontraktor mga kababayan na kumuha ng proyekto sa gobyerno pero substandard yung gawa at binabaha pa rin yung lugar kung saan po sila gumawa ng proyekto. So sa batas na yan mga kababayan, at least kung maipapasa yan, makakasigurado tayo na lahat ng mga kontraktor na substandard yung gawa talagang mapapapanagot. Maipapakulong mga kababayan agad-agad sa madalit salita. Ano po kasi napakagandang bagay po niyan. Dahil sa totoo lang mga kababayan, yung mga ganitong batas na po ang kailangan natin ngayon. Kasi sa dami mga kababayan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control at yung iba mga contractor pa mismo, dapat talaga na maisulong na po yung batas na yan para yung mga kongresista na contractor mapapanagot po. At syempre mga kababayan, dapat mapalawak pa ito pong house number na ito, itong House Bill number 2811 na kung saan dapat pati yung mga politiko na sangkot po sa pangungontrata mga kababayan or may ugnayan sa mga kontraktor dapat mapapanagot din. Di po ba hindi lang dapat yung mga kontraktor pati yung mga politiko na kurap na sangkot sa mga anomalyang flood control dapat po mapapanagot din. Maganda sana kung ma-expand pa ito pong House Bill number 2811 na ito ni Congressman Sandro Marcos. Pero bagamat ganun pa man mga kababayan, para sa akin, malaking bagay na po ito kung sakaling maisa sa batas at maisa sa katuparan. Kasi ito po yung isa sa mga masasabi natin na batas na magkakaroon ng pangil para papanagutin yung iba mga sangkot sa maanumalyang flood control. Yan po yung tatak Marcos mga kababayan. Kapag gumawa ng batas, talagang nakakatiyak na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi katulad ni Pulong, hindi na nga pumapasok, hindi rin natin alam kung may nagawa na bang batas. Hindi tulad niyang iba dyan, magagaling lang mag-ingay, puro pa interview sa media, pero wala pa atang nagagawang batas. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan, dito po sa isinusulong na panukalang batas na ito ni Congressman Sandro Marcos na ang layon, papanagutin po yung mga kontraktor na substandard yung mga proyekto mga kababayan at posible na makulong ng 6 years hanggang 12 years at posibleng magmulta din
ng 10 milyong piso. So siguro naman kapag ka naisabatas yan, matatakot na yung mga kontraktor na gumawa ng mga flood control project na substandard at mga tulay na substandard, mga kababayan, kasi pwede po silang makulong once na maaprobahan po itong panukalang batas na ito.